Interview ng DCRH, mga kababayan kay Boyeng Rimulya. Ito, naglabas ng warrant of arrest ang ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ay kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya an arrest warrant versus Senator Bato de la Rosa. Sasabi dito sa report ng ABS-CBN, ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, we have also not yet seen or received a copy of said arrest warrant. We shall provide further details as soon as it becomes available. And this is the inscription that was written. Mene mene tekel o parsin. This is the interpretation of its word. Mene, God has numbered your kingdom and finished it. Tekel, you have been in balances and found wanting. So kalintulad po ito, mga kababayan. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. Mainit po yung mga balita ngayon. Una ito pong si Super Typhoon 1. Kung saan dito po sa amin, under Typhoon Signal number 2 na po kami. Kaya massive yung preparation namin dito po, mga kababayan. Although hindi man po tumbok kami dito sa Bicol, sa Albay, pero sa latest pong balita ng Pag-asa, parang yung Catanduanes, parte ng Bicol, bumababa kasi po siya, yung tracking, baka matumbok po. Kaya kailangan maganda. Ang buong Luzon na po ang dapat na maganda. Kasi pwedeng bumaba, pwedeng tumaas po. Although ang general direction, papuntang Aurora and Isabela, mga kababayan. Aurora, Quezon, Isabela. Mamaya ibigay ko po sa inyo yung mga detalye. Now, another na mainit na balita ngayon, sabi, ilabas na daw po ng ICC yung warrant of arrest laban kay Bato de la Rosa. Yan breaking news mula sa DCRH at lahat ng mga news organization, TV and radio, newspapers. Breaking news yung interview ng DCRH, mga kababayan kay Boyeng Rimulya. Ito, naglabas ng warrant of arrest ang ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ay kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulya sa programa ng DCRH kanina. Si Boyeng kasi, mga kababayan, dati siya DOJ Secretary. Kaya with this interview kay Boyeng Rimulya, sabi ng Department of Justice, they are still working to verify information that the ICC or International Criminal Court already issued an arrest warrant versus Senator Bato de la Rosa. So sabi dito sa report ng ABS-CBN, ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, we have also not yet seen or received a copy of said arrest warrant. We shall provide further details as soon as it becomes available. Si Attorney Maria Cristina Conti, Assistant to Counsel at the ICC, says they have yet to confirm the information. Sorry, as before, we cannot confirm something that the court has not publicly shared, sabi po ni Attorney Conti. Ngayon, nag-react na rin po si Attorney Torion, abogado ni Bato de la Rosa. Wala din daw silang independent confirmation on ICC warrant. Ayon kay Torion, at this point, we do not have independent confirmation as to whether or not this information is accurate. We therefore urge the public and the media to exercise caution and restraint in sharing or interpreting such reports until verified information is officially released by competent authorities or by the ICC itself. Mr. Maravillas, ang masasabi mo dyan, ang iyong point of view. Ito, mga kababayan, tulad ng propesiya, yung lagi ko pong kino-quote sa Daniel, the writings on the wall. Sabi sa Daniel, mga kababayan, sa Daniel 5, verse 25 to 28. And this is the inscription that was written. Mene mene tekel o parsin. This is the interpretation of its word. Mene, God has numbered your kingdom and finished it. Tekel, you have been weighed in balances and found wanting. So kalintulad po ito, mga kababayan, nung panahon ni Daniel, kadalaga niya, Mr. Maravillas. Biblical po tayo, the writings on the wall. Kitang-kita na po, napalapit na palapit yung panahon na makikipag-reunion. Siya mismo, naginip, mga kababayan, si Bato de la Rosa, nag-reunion daw sila, nagkita silang muli ni Digong. Para itong panaginip ni King Nebuchadnezzar na pina-interpret
spread kay Daniel. The writings on the wall are becoming clearer and clearer. Mene tekel o parsin. Magaganap ang dapat na maganap. Siya mismo yung nagsabi. Hindi man siya tinatanong. Si Bato de la Rosa. Publish ng Philippine Star. Kailan to? September 1, 2025. Ano sabi niya? Last night, I had a dream. Mayor Rodi was granted house arrest. We had a tearful reunion. We hugged each other and he whispered to me, Ronald, I'm okay now. Lord, please make my dream come true. Pero, hindi po ang pag-alis o pag-iwas ng responsibilidad ang tamang paraan ng paghanap ng solusyon. Kaya lang parang yung sabi rito na si Mayor Rodi, si Digong, was granted house arrest, medyo may mali sa pangitain. Denied yung petition for interim release, denied ng ICC. Medyo may konting deviation doon sa pangitain sa panaginip ni Bato de la Rosa. Ang reunion nila mangyayari hindi dahil na grant yung interim release kasi denied na nga po. So ang reality, base sa nakikita natin, si Bato de la Rosa makikipag-reunion kay Digong kasi ito na nga po ang sabi ni Ombudsman Remulla, yung ICC daw, base siguro sa natanggap niya credible information sa kanyang mga sources. Nag-issue na daw po ng warrant of arrest. Ang tanongan niya, Mr. Maravillas, bakit naman si Ombudsman Remulla pa ang nagsabi nito? Itanong natin siguro, baka matanong ng mainstream media. Wala kasi akong personal access kay Ombudsman Remulla. Ay, Ombudsman Remulla, bakit mo naman sinabi? Di ba dapat pag may na-issue'ng warrant of arrest na ganito, sinisikreto lang, tapos siniserve na lang doon sa tao dapat aristuhin? Tama ka niya, Mr. Maravillas. Di ba dapat ganun para hindi makapag-anticipate? Pero baka may ibang iniisip mga kababayan si Boyeng Remulla. Kaya nilabas ang ganitong information. Hindi natin alam kung anong nasa isip ni Boyeng. Of all people, ombudsman siya pa yung naglabas. Nang dapat naglabas nitong information, yung DOJ na mismo. O dapat nga, sabi nga natin, dapat hindi niya, kahit yung DOJ, hindi na nilabas yung information, kundi sinerve na lang po. Para sigurado, ang reunion ni Bato, batay sa kanyang panaginip na may konting deviation sa kwento. Hindi dahil sa granted yung house arrest petition, kundi dahil yung warrant of arrest inisyu na ng ICC laban sa kanya at sinerve ng Interpol, diniliver siya papuntang The Hague. But anyway, si Bato de la Rosa naman po, handang-handa dito. And in fact, nagamon pa nga siya. Mga kababayan, sabi niya, hindi niya ako natatakot. Hindi ako natatakot. Bring it on. In March 4 interview with 1PH, Senator Ronald Bato de la Rosa said he was not afraid of the ICC International Criminal Court and was ready to face any legal action. Basta ako, handa lang ako that just in case mag-issue sila ng warrant of arrest laban sa akin, I'm ready to challenge them before the Supreme Court. Today, November 8, Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla confirmed that the ICC has issued an arrest warrant for De La Rosa. So baka ang intensyon mga kababayan ni Boyeng Remulla kaya nireveal niya ang pag-issue ng warrant of arrest para maka-ready din siya, pabigyan si Bato de la Rosa ng pagkakataon to challenge warrant of arrest before the Supreme Court. Baka ganon. Or para matest, makita kung ano ang magiging reaksyon ng mga DDS. Kung sasakluluan ba nila o proteksyonan ba nila si Bato de la Rosa in case po ilabas na po, iserve yung warrant of arrest laban sa kanya. Or para malaman kung ano yung magiging reaksyon ni Bato de la Rosa, kung magre-resist siya o magtatago na. So kung halimbawa ma-confirm ng DOJ na may warrant of arrest na kay Bato de la Rosa, tingnan natin kung di mag-disappear. Malamangan niya, Mr. Maravillas, hindi na mag-attend si Bato ng pati si Bungo. Kasi susunod po si Bungo, hindi na mag-attend ng session sa Senado. Malamang po. At kung halimbawa, diretso nang i-issue yung warrant of arrest at iserve ng Interpol, makikipag-cooperate po sigurado ang ating gobyerno. Tulad na ginawa, may oblikasyon kasi tayo sa Interpol. And in fact, yun ang naging statement po ni Lucas Bersamin nung several months ago. Naitanong na yan mga kababayan. Ayan yung sabi Bersamin, July 20, 2025. So sabi niya noon, no ICC warrant pa niya for Bato. But Philippine authorities will act if there is one.
Yan sabi niya, if there should be a warrant, we'll probably do the same thing that we did in the case of former President Rodrigo Duterte. If the warrant is coursed through the Interpol, because we continue to be a member of the Interpol. Talagang yung panaginip, mga kababayan ni Bato de la Rosa, na nagsabing mag-reunion sila ni dating Pangulong Digong, mangyayari po with a little twist sa kanyang panaginip. Hindi po dahil sa interim release, house arrest kay Digong, kundi dahil sinerve ng ating gobyerno, nag-cooperate yung ating gobyerno sa Interpol. Ang reunion nila hindi sa kung saan house arrest para kay Digong, kundi doon mismo sa detention cell ng ICC sa Dahig. Ayan kasi mga kababayan. Inamon pa nga ni Bato de la Rosa, nagamon pa si Bato de la Rosa kay Trillanes. By June or July. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Yan mo! Sige ka lang nag-ngat yan ng ICC. Sige! Go ahead! Eh, sumama ka pa! Mag-serve ng warrant, sumama ka! Ikaw mismo magpusa sa akin! Sir, wala kang concern na warrant? Yan ang sinasabi natin palagi. Be careful of what you say and wish for. Because you might just get what you desire. Ganon po, mga kababayan. Yun din ang nangyari kay Digong. Hinamon niya yung ICC. Ngayon naan niya, bukas mismo. Nandun na siya, mga kababayan, sa ICC. Ito yung latest ngayon mula sa Tribune. Just in, Executive Secretary Lucas Bersamin confirms that while the International Criminal Court may have issued an arrest warrant for Senator Ronald Bato de la Rosa, it has not yet been transmitted through Interpol as of today, November 8. Sabi pa ni Bersamin, no automatic extradition for Bato, even with the ICC warrant. Nag-react na po si Bersamin, responding to questions on whether the process would mirror that of a regular Interpol red notice. Bersamin said, the Supreme Court has already issued a set of rules on extradition. Not anymore. The Supreme Court has since come out with a new rule on extradition requiring a prior resort to a court before the person subject of extradition may be brought out of the country. Under the new rule cited by Bersamin, the courts must first determine the validity of any extradition request, a move that effectively shields Filipino citizens from being turned over to foreign or international authorities without judicial scrutiny. Bakit niya, Mr. Maravillas? Hindi yun, na-observe kay Digong. Na-deliver na kagad si Digong bago po itong rule na pinalabas ng Supreme Court. So ito, sasako po ito dito kay Bato de la Rosa at kay Senator Bongo in case isunod na po si Senator Bongo. So kailangan mo na madetermine ng korte yung validity po ng extradition request. Matatagalan pa niya, Mr. Maravillas, na ma-deliver si Bato. Madali lang po yan. Basta lumabas na yung ICC, warrant of arrest, sinerve ng Interpol, dadaan sa korte to determine the validity. Once it is valid, i-deliver pa rin si Bato de la Rosa. At malamang, alangan man po yung ICC warrant of arrest invalid, hindi man siguro gagawing invalid ng ating local courts ang warrant of arrest ng ICC laban kay Bato de la Rosa. Tama po, mga kababayan. O ngayon, nag-react na rin po yung Senado. Ito yung sabi ni Senate President Tito Soto on the alleged ICC warrant of arrest versus Bato de la Rosa. Sabi po ni Tito Sen, to preserve the dignity of the Senate and as a matter of institutional courtesy, we cannot allow any senator to be arrested on the Senate premises. Sabi niya, as I have said in the past and in consultation with some members of the Senate, to preserve the dignity of the Senate and as a matter of constitutional courtesy, we cannot allow any senator to be arrested in the Senate premises. Outside the Senate premises, that's no longer our concern. So, kung magsisik po ng proteksyon ng Senado, si Bato de la Rosa, titira na siya po sa Senado. Pero malamang, hindi naman po pwede na tapos na yung sesyon sa Senado. Doon pa rin siya titira para maging sanctuary niya, maging shield niya yung mismong Senado. Hindi man siguro papayag niyan yung ating mga mamamayang Pilipino. Pati niyan yung Senado as an institution, masisira po kasi lalabas yung mismong Senado sa pamumuno ni Tito Sen. Hindi naman siguro papayag si Tito Sen na gano'n. Magiging cuddler ng isang akusado sa crimes against humanity. Di ba? Protector or cuddler. Masisira
ang pangalan ng institusyon ng Senado pag ganyan po. Siguro kung may sesyon, hindi pwedeng iserve yung warrant of arrest ng Interpol. After session, pag lumabas na si Bato de la Rosa, pwedeng iserve. Parang dapat sigurong gawin, mga kababayan ni Bato de la Rosa, isurrender niya peacefully yung kanyang sarili. Anyway, mahal niya si Digong. At sabi niya, hindi man siya natatakot. At gustong-gusto niya na maka-reunion po si Digong. Proud na proud siya bilang isang Duterte senator. At ito naman, kung naniniwala sila, mga kababayan, na wala silang kasalanan, then dapat hayaan nila ni Digong, ni Bato, pati ni Bongo in case kasama na si Bongo sa isyuan ng warrant of arrest, so mailalim sila sa trial. So that, kung talagang hindi sila nagkasala po sa crimes against humanity, nagpapatupad lang sila ng batas para labanan yung droga dito sa ating bansa, di sigurado naman na sila po ay mapapawalang sala at libre na sila na makakabalik dito sa ating bansa para muling maglingkod sa ating mga mamamayang Pilipino. Dapat ganun po, dumaan po sa due process at magpasalamat pa dapat sila na sila binibigyan ng due process sa International Court as compared doon sa mga victims ng crimes against humanity, yung mga na-AJ case po, hindi yun nabigyan ng due process. Hindi na nakapag-file man lang mga kababayan ng kaso sa korte para ilaban yung kanilang buhay. Matik po, dinitil yung kanilang buhay. So mapalad ang mga Duterte. But anyway, ito po ay hindi sana mangyayari kung hindi nila ginawa. Di ba po? Ganun lang yon. Hindi pwedeng gamitin ng kampo ng mga Duterte. Baka kasi mga kababayan, sabihin nila, political persecution. Binipersecute sila ng Marcos administration. You have to remember, itong kaso po, 2017 pa. Nagkataon lang, 2022 nanalo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit sinong umupo na presidente po, lalabas yung warrant of arrest laban kay Digong, kay Bato, at malamang pati kay Bongo and other officials ng previous administration. Nagreklamo po yung mga biktima ng war on drugs, mga private complainants, at walang kinalaman doon ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So yun ang ating nililinaw mga kababayan, kasi siguradong yun ang kanilang magiging narrative. Ituro yung Marcos administration. Wala pong kinalaman sa kanilang kaso ang Marcos administration, mga pribadong complainants po. At tama itong sinabi po ni Lucas Bersamin. Not politically motivated siya, mga kababayan. Sabi niya, if there should be a warrant, we will probably do the same. The same thing that we did in the case of former President Duterte. The same goes if the warrant is coursed through the Interpol. We continue to be a member of the Interpol. Malinaw na po. Kasi siguradong yun ang sasabihin ng mga DDS po, DDS influencers, ng kampo ng mga Duterte, ni Sara Duterte. Iakusa na naman yung ating Pangulong Bongbong Marcos na pinipersecute sila. At may mga lumalabas nga ngayon, mga kababayan na balita, na malamang intensify nila ang mga pagbabanta para, di ba may naka-schedule na rally yung INC, pati yung GIL sabi makikisanib, pati yung KOGC ni Kibuloy. Talagang pipilitin nilang iluklok na si Sara sa kanilang paniwala. Pag si Sara yung presidente, poproteksyonan sila. But anyway, itong mga nasa likod ng destabilization mga kababayan, identified na, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga manggugulo, ginagamit po itong issue sa flood control scam. Nang nag-expose mismo sa flood control scam, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ginagamit nila to justify the destabilization. Gagamitin nila yung mga rallies. Anyway, tingnan na lang natin mga kababayan kung mapapaniwala nila yung ating mga mamamayang Filipino sa kanilang narrative of lies. Lahat kasinungalingan yung kanilang ginagamit mga kababayan para gatungan yung mga mamamayang Filipino. Ito mga kaso nila po, consequences ito ng kanilang mga maling ginawa. Ang dapat nilang sisihin yung sarili nila. Hindi po yung Marcos administration. Mga kagagawa nila to, mga pagmamalabis. Kung hindi sila nagmalabis, wala silang kaso sa ICC. Tama po? O ngayon, dito tayo sa i-update ko po kayo sa kalagayan ng panahon, yung bagyong si Juan. Typhoon signal number 2 na po dito sa amin. So, pinag-iingat po ang lahat. Medyo bumaba, mga kababayan, yung tracking. Kasing laki po siya ng Pilipinas. 1 may shift south, threatening a possible direct hit
or landfall over Catanduanes dito po sa amin sa Bicol. Ito sa Garchitoria Camarines Sur po, maulan na po. Maulan na at medyo may pabugsong hangin na po. Yan ang kalagayan sa Garchitoria Camarines Sur ngayong araw na to, ngayong hapon. So ingat-ingat lang po sa ating mga kababayan sa buong Bicol region at yung malalapit na lugar sa tracking ni Juan. Maulan na po. Garchitoria Camarines Sur. Ngayong November pa naman mga kababayan. Ngayong araw na to, 12 years ago, tumama yung Super Typhoon Yolanda. Pero itong si Juan, medyo mahina din siya kumpara kay Yolanda po. Pero just the same, mag-ingat po tayo. Yung Tino nga po, mahina naman yung hangin pero maraming ulan. Maraming tubig yung dala ni Tino. Nakita ninyo po yung resulta po, konsekwensya ng matinding pagbaha po, ilubyo sa Cebu. Importante yung pag-ingat sa baha, saka po sa mga landslides. Laging nakatutok dapat sa mga advisories, sa social media, sa radyo, television po, at saka kung ano yung mga orders ng ating mga local officials. Para hindi po matrap kayo, preemptive evacuation po. Hindi na maulit yung nangyari po sa Cebu. Sa bagay, ang nangyari po sa Cebu, yung mga binaha kasi, hindi man usually binabaha doon. And because of the failure ng flood control, nasabi, palpak, ghost and substandard, sabi po, Governor Bari 4. At yung mga flood control projects na to, sinimulan 2019. Panahon po ni Digong. Yan ang rason kung bakit po nagpapaimbestiga yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nakasanayan na po nila yung matinding korupsyon. Because of this corruption mga kababayan na nakasanayan, kawawa yung ating mga mamamayan. Ito po yung update mula sa Pag-asa. Pakinggan po natin. On-duty weather forecaster na si Engineer Benison J. Estare. Maraming po, Sir Bernard. Magandang umaga po sa inyong lahat. Meron tayong panibagong update regarding po kay Typhoon Juan as of 11 in the morning. Huli itong namataan, 760 kilometers na lamang po sa may silangan ng Katarman, Northern Samar. Taglay na ang hangin na 140 kilometers per hour malapit dun sa kanyang gitna or mata at meron pagbugso hanggang 170 kilometers per hour na. At sa ngayon po, mabilis itong kumikilos pakanluran at 35 kilometers per hour. Yung kanyang radius is 780 kilometers. So ibig sabihin po, yung Northern Samar and Eastern Samar ay nahagip na po ng outer rain bands nitong si Bagyong Juan. Inaasahan po sa mga susunod na oras, maapektuhan din po ng outer rain bands itong eastern portion ng Southern Luzon, Visayas at Northeastern Mindanao. Aasahan na po yung mga pabugso-bugsong hangin at minsang malalakas na mga pag-uulan. Yung Northeast Monsoon or Amihan nandito pa rin po sa may extreme Northern Luzon sa ngayon. Base po sa pinakahuling track na Pag-asa, inaasahan pa ang paglakas nitong si Bagyong Juan sa susunod po na 1 hanggang 2 araw. Kung mapapansin din natin, magkakaroon siya ng close approach or malapit dun sa kanyang sentro, ito pong Northern Samar at ilang bahagi pa ng Bicol kagaya ng Catanduanes, Eastern Albay at Northern Coast ng Camarines Sur and Camarines Norte. So mamayang umaga or bukas po yan ng umaga, malapit na siya sa may Catanduanes, habang pagsapit po dito sa bukas sa umaga hanggang sa hapon, approaching na po siya dito sa may Eastern Coast ng Quezon at ng Aurora. So possible siya maglandfall dito po sa may parteng Aurora and Southern Isabela. Bukas na po yan ng gabi. At simula bukas ng gabi hanggang sa umaga ng Lunes, babagdasin po nitong Bagyong Juan ang Northern and Central Luzon at mag-emerge po dito sa may West Philippine Sea sa Lunes ng umaga. Kung mapapansin din po natin, base sa ating latest track, pagsapit po ng Lunes hanggang Martes, magiging mabagal yung pagkilos nito at maaaring magkaroon ng unti-unting pag-recurve or pagliko habang umaakyat dito po sa may Balintang and Bashi channels. In terms of intensity, sa ngayon 140 kph po, no? Pero paglapit niya sa Catanduanes, posible siya mag-intensify pa bilang isang strong typhoon
Nasa 175 kilometers per hour na po ito yung estimated lakas niya bukas ng umaga, pero hindi rin natin nirule out na maging isang super typhoon po ito paglapit dito sa may Catanduanes. So bukas ng likely tanghali hanggang sa gabi, nasa super typhoon category po ito. Mararanasan na yung matinding hangin po at matinding ulan dito sa ating mga kababayan sa may eastern portion ng Luzon, maging dito sa may Samar Island. In terms of lawak naman po yung radius, sa ngayon po nasa 780 kilometers, so yung kanyang kabuang diametro estimated at around 1,500 kilometers. So kaya po niyang sakupin ang halos buong bansa. Mahagip din ang Luzon, ang malaking bahagi na ng Luzon and Visayas simula po bukas ng mga matitinding hangin at pinakamalapit nga yung mga areas dito sa may parting Northern Luzon, Central Luzon. Itong kulay pula, pag pinroject po natin doon sa kanyang current track, ito yung magkakaroon ng mga pinakamatitinding hangin na naglalaro from 175 hanggang sa umabot nga po ng 185 kilometers per hour as a super typhoon. Andiyan pa rin po yung ating cone of probability na tinatawag. Ibig sabihin, pwede pa itong bahagyang tumaas, maglandfall dito sa may Isabela, at pwedeng mas bumaba pa ng bahagya, nakapaloob pa rin po sa cone of probability itong Northern Catanduanes, Northern Camarines at Northern Quezon. So lagi pong tumutok sa ating mga updates. Mamaya po every 3 hours na yung ating updating regarding sa track itong si Bagyong Uwan. Sa ngayon po, meron na tayong wind signal number 2 sa maraming lugar dito sa may Bicol region and Eastern Visayas, kabilang ng Catanduanes, eastern portion of Camarines Sur, ganyan din po sa may Albay, Sorsogon, Ticao Islands, Northern Samar, northern portion of Samar Province at northern portion of Eastern Samar. Meron naman tayong wind signal number 1 sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, and Benguet. Signal number 1 na rin po sa buong Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Signal number 1 din sa Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales, at Bataan. Sa Metro Manila, nakataas na po sa ngayon ng wind signal number 1. Gayon din sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, dito rin po sa may Camarines Norte, natitirang bahagi ng Camarines Sur at ng Masbate, kabilang po ang Burias Island. Signal number 1 din sa Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang, gayon din sa mga isla ng Calamian and Cuyo. At pagdating naman po dito sa Visayas, signal number 1 din sa natitirang bahagi ng Samar, rest of Eastern Samar, gayon din sa Beliran, Leyte, Southern Leyte, northeastern portion ng Bohol, northern and central portions ng Cebu, kabilang ang Bantayan and Camotes Islands. Signal number 1 din sa northern portion of Negros Occidental, northern and central portions of Iloilo, Capiz, Aklan, northern and central portions of Antique, kabilang na ang Caluya Islands, at signal number 1 din sa Dinagat Islands and Surigao del Norte. So kung mapapansin po natin, yung ibang lugar dito sa may Luzon and Visayas, hindi pa natin talaga mararamdaman within the next few hours yung mga pabugso-bugsong hangin. Pero simula po mamayang gabi, dahil simula po kahapon, nagtaas na tayo ng wind signal sa may Bicol region, Eastern Visayas and Caraga. Most likely po mamayang gabi mararamdaman na nila yung mga pabugso-bugsong hangin. In terms of wind signal, tataas pa po yung ating mga babala sa hangin dito po sa mga posibleng pinakamalapit dito kay Bagyong Uwan. So maaari tayong magtaas ng hanggang wind signal number 5. So equivalent po yan sa 185 kilometers per hour na taglay ng hangin. Posibleng makasira po ng magkaroon ng severe damage for light material structures. Possible din po na makapagpatumba ng ilang puno at poste ng kuryente. And as a result, nagkakaroon po tayo ng malawakang brownout. Possible din po na maapektuhan yung ating supply ng tubig at yung linya ng komunikasyon. So dito naman po sa Metro Manila at mga nearby areas, worst case scenario po natin ay signal number 2 and signal number 3. So laging tumutok po sa ating mga babala, sa ating TCB, and yung signal number 5. Kung babalikan po natin yung ating track, ito yung mga areas na posibleng magkaroon ng signals number 4 and number 5. Yung hilagang bahagi ng Bicol region, gayon din po ang ilang bahagi ng Calabarzon, Central Luzon, at timog na bahagi po ng Northern Luzon, Cagayan Valley, Cordillera Region, and Ilocos Region. Doon sa ibang lugar, sa Palawan, Visayas, and Mindanao, mapapansin din po natin na may pabugso-bugsong hangin. Yan po ay epekto na rin ng outer cloud bands nitong si Bagyong Uwan dahil ito po ay napakalawak. Today and tomorrow, the rest of Visayas and some parts of Mindanao as well as Palawan
Habang pagsapit po ng Lunes, malaking bahagi pa rin ng Luzon and Visayas, bagamat nakalampas na sa West Philippine Sea itong si Bagyong Uwan, makakaranas pa rin po ng pabugso-bugsong hangin. Isa pa, bukod po sa napakalakas na hangin, meron din po maaasahang malalakas na mga pag-ulan dahil po kay Bagyong Uwan. Within the next 24 hours na po, o habang lumalapit itong bagyo dito sa may Bicol and Samar, aasahan na po natin yung higit sa 200 millimeters na dami ng pag-ulan dito po sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, and Albay. So 200 millimeters or higher. Yung impacts po ng ganun karaming ulan ay magdudulot ng widespread na mga pagbaha, hindi lang dun sa mga mabababang lugar. Possible din po na magkaroon ng pag-apaw ng mga kailugan natin, lalo na yung mga major river basins, yung mga nasa major river basins po natin dito sa may Kabikulan, at possible din po na magkaroon sa mga bulubundukin na lugar ng mga pagguho ng lupa. Possible naman po yung 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan within the next 24 hours dito sa may Quezon Province, lalo na yung hilagang bahagi ng Quezon, including Polillo Islands, Masbate, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, at maging dito sa may Marinduque. So nandyan din po ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Meron naman tayong tinatawag na localized flooding kapag meron tayong kulay dilaw or 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan. Hanggang bukas ng tanghali, posible na po yung 50 to 100 millimeters sa Bulacan, lalo na sa may eastern portion, Rizal, Laguna, Romblon, and Samar and Biliran provinces. May mga localized flooding at hindi rin natin inalis yung chance ng mga pagguho ng lupa. Ilang bahagi na rin po ng Luzon at Visayas, simula po mamayang hapon and gabi, magkakaroon rin ng makulimlim na panahon at aasahan yung mga kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms. Simula naman po bukas ng tanghali hanggang sa Monday ng tanghali, ito yung time kung saan binabagtas na po ng Bagyong Uwan itong Northern and Central Luzon at yung hilagang bahagi pa ng Southern Luzon. So meron po tayong more than 200 millimeters na dami ng ulan na ine-expect po dito sa halos buong Northern Luzon. Halos buong Cagayan Valley except dito sa may Batanes, buong Cordillera Region, buong Ilocos Region, dito rin sa hilagang bahagi ng Central Luzon, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, and Zambales. Orange naman po or nasa 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan habang binabagtas ng bagyo ang Northern and Central Luzon sa may Pampanga, Bulacan, Bataan, even dito sa may Metro Manila, buong Calabarzon 100 to 200 millimeters at maging dito rin po sa may Occidental Mindoro. Habang 50 to 100 millimeters ang posibleng dami ng ulan sa Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Norte, and Camarines Sur sa pagtawid ng Bagyong Uwan. Inuulit natin, widespread incidents ng severe flood at landslides, lalo na dito sa mga bulubundukan ng Sierra Madre, Caraballo, and Cordillera Mountains, yung posibleng maramdaman ng ating mga kababayan doon. We are advising po yung ating mga local government units to have close coordinations po with our public po. No? At yung ating mga public, make sure po na sumusunod tayo sa ating mga local government units, sa ating mga disaster responders po para maiwasan na yung anumang additional po na mga sakuna. At pagsapit naman ng Monday ng tanghali hanggang Tuesday ng tanghali, ito yung time kung saan nandito sa may Balintang Channel, itong si Bagyong Uwan. So asahan pa rin po yung 100 to 200 millimeters na ulan. Dito sa may Benguet, possible po dito sa may western side, yung windward side kung saan nanggagaling nga po yung hangin, mataas ang chance ng mga pag-ulan doon, habang posible pa rin yung 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan over the entire Ilocos region, dito rin sa may Batanes at sa may Zambales. So nandyan pa rin po ang banta ng baha at pagguho ng lupa. Ito naman po yung ating storm surge warning or babala po sa daluyong ng bagyo. Dahil po inaasahan nga nakikilos towards Eastern Luzon, itong si Bagyong Uwan, meron po tayong more than 3 meters na posibleng daluyong within the next 2 days or hanggang sa araw po ng Lunes, dito po sa may Eastern Cagayan, sa Isabela, sa coastal communities ng Aurora, Eastern Quezon, kabilang ang Polillo Islands, Camarines Norte, Silangang Baybayin ng Camarines Sur, dito rin sa Catanduanes, Eastern Albay, Eastern Sorsogon at maging dito rin po sa may Northern Pangasinan with a strong emphasis po dito sa mga areas na may tinatawag natin na parang concave po or parang nakaharap na parang pa-enclose. Kumbaga dito po, for example, sa may Aurora and Quezon, kung mapapansin po nila, parang nakapaloob or parang nakaharap siya for most of the bagyo, no? Nakaharap yung kanilang coastal community. So mas mataas yung chance na magkakaroon tayo ng 4 to even 5 meters na taas po ng daluyong. Kung mapapansin din po natin, dito sa may Northern Pangasinan, possible din po na humigit sa 3 meters dahil nga dun sa tinatawag na concave
o yung papasok, yung lakas ng hangin, so ibig sabihin mas pumapasok din po yung mga pag-alon doon. Yung orange naman, nasa 2.1 to 3 meters yung taas ng daluyong or nasa isang palapag po ng gusali maximum dito sa may Northern Samar, maging dito sa mga baybayin ng La Union at sa coastal communities pa ng Northwestern Pangasinan sa may Lingayen Gulf. 1 to 2 meters naman, possible pa rin po dito sa may Eastern Samar, Dinagat Islands, Siargao Island, maging dito rin po sa coastal communities ng Batanes, Northern Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Western Pangasinan, hanggang dito po sa may Zambales, Bataan, even dito sa may Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, hanggang dito sa may Batangas, posible po ang daluyong na 1 hanggang 2 metro, mataas-taas pa rin po yan. So make sure din po na coordinated tayo sa ating mga local government units, yung mga nakatira po sa mga malapit po sa mga baybayin, lalo na yung mga nasa coastal communities po, para sa possible evacuation or rescue. Para naman po sa gale warning o yung taas ng mga pag-alon, malayo sa pangpang po ito, no? Possible yung hanggang 6 na metrong taas ng mga pag-alon or nasa 2 palapag ng gusali maximum po sa mga baybayin po ng Catanduanes, Eastern Coast ng Albay, Eastern Coast ng Sorsogon, Northern Samar and Eastern Samar, but most likely po ito po ay meron ng mga sea travel suspensions dahil bukod dito sa gale warning, meron na po tayo nakataas na tropical cyclone wind signal for safety na rin po ng lahat. At gale warning naman na 2.8 to 5 meters po ang taas dito sa may Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Isabela, Aurora, Northern and Eastern Coast ng Quezon, kabilang ang Pulillo, gayon din sa baybayin ng Camarines Norte, Northern Coast ng Camarines Sur, Dinagat Islands, Siargao, and Bukas Grande Islands. Most likely yung ating mga sea travel suspensions hanggang sa araw pa po ng Lunes habang binabagtas ng bagyo ang Northern and Central Luzon. At ipopromote na rin po natin bago matapos yung ating presentation, yung hazardhunter.gores.gov.ph. Kung pupunta po kayo sa website na ito, makikita natin yung mga areas na possible po na high risk or moderate risk or low risk pagdating sa mga iba't ibang mga hazards kagaya po ng mga pagbaha or landslides, pagguho ng lupa. Makikita nyo po dyan, no, pag itadrag nyo or itatype nyo po yung inyong lokasyon, nakaspecify na po doon yung ating mga different parameters kung saan posible nga kayong magkaroon ng pagbaha sa inyong lugar. So pag nalaman nyo po na ganun po kataas yung inyong risk sa inyong lugar, make sure na naka-coordinate ninyo na kayo po sa inyong mga local government units kung kinakailangan po. So yun mga kababayan, dito sa atin po, maganda pa naman yung panahon, medyo makulimlim lang. Yan o. Medyo may konting kaulapan. Pero maayos pa man po. Baka mamayang gabi tulad na sinabi ng Pag-asa, mararamdaman na rin namin dito sa Albay yung mga manakanakang pag-ulan at medyo malakas na pagampas ng hangin. Typhoon signal number 2 kami rito sa Albay. At preemptive evacuation kami rito. Pinos ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Preemptive evacuation sa mga coastal areas sa Albay para masiguro ang kaligtasan ng mga pamilyang nakatira sa coastal areas ng Teodoran, Albay. Tinulungan ng ating Angels in the Red Vest mula sa DSWD Field Office 5, Bicol Region ang mga residente na lumikas bago pa dumating ang bagyong Uwan. Inaasahang aabotan sa signal number 5 ang lakas ng bagyo. Yan yung usual practice dito sa amin na ginagawa mula nang maging gobernador yung aming dating Congressman Joey Sarte Salceda. Yan o, preemptive evacuation. Saka massive clearing operation ng aming mayor dito. Clearing operation po. Yung mga kahoy na pwedeng bumagsak, kini-clearing na po siya. Para yung distroso sa mga, ang tawag dito, mga kawad ng kuryente, ma-minimize po. So, kahapon pa siya ginagawa. Hanggang ngayon, ginagawa yung clearing operation sa mga kalsada. Di ba? Ganyan kami rito. Clearing operation na agad. Mga kababayan, pinapangunahan ang aming mayor, Mayor Hisham Ismail. Siya yung mayor namin, napakabata pa. Yan napakabata pa. So lahat ng nasa delikadong lugar, yung malalapit sa ilog, laging binabaha, malapit sa mga kabundukan,
na pwedeng mag-landslide, inalis na po, preemptive evacuation po. Nandun na sa mga siguradong evacuation center, yung mga malalakas talaga na mga buildings, school buildings po, pinagawa ng JICA, ng Japan, mas malalakas yun. At syempre, yung hindi binabaha na lugar. Ganun po yung aming preemptive evacuation. With a zero casualty objective po, na sana i-adapt ng buong Pilipinas po. So ingat po tayong lahat mga kababayan. At hindi dapat tayo makalimot sa panalangin sa ating pong may kapal. Ligtas po tayo, ilis na lang po yung bagyong Juan at sana doon sa bagyong Tino, makarecover kaagad po tayo. Sanay naman po tayo sa ganitong mga calamities kasi lagi tayong dinadaanan ng bagyo, pati lindol po. So importante yung pagbangon, huwag panginaan ng loob. Kapit lang lagi mga kababayan at iasa natin yung ating kaligtasan sa ating Panginoon na proteksyonan tayo, iligtas sa anuman na kapahamakan. Okay po? Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa?
Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.